Mga kapatid, Shema! Makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Sa ating buhay, ano-anong maituturing nating bukal ng ating kaligayahan at kasiyahan? Kayamanan ba? Katanyagan? At kapangyarihan? Maituturing ba nating si Jesus na siya ang bukal ng ating buhay, na siyang tumutugon sa lahat ng uri ng ating pagkagutom, ng ating pagkauhaw? Ngayon po ay pagnilayan natin ang salita ng Diyos para sa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay mabubuhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay, namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Sa ating ebanghelyo, ating napakinggan ang pagbubulong-bulungan ng mga tao tungkol sa pagkatao ni Jesus. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagmula sa langit. Paano nga bang mangyayari na isang ordinaryong taong katulad nila ay magmumula sa langit? Anong meron kay Jesus? Bakit niya sinasabing siya ang tinapay ng buhay? Siya ay nagmula sa langit. Anong kakaiba ang meron kay Jesus? Sa pagbubulong-bulungan ng mga tao, marami ang nagtanong, marami ang hindi naniwala. Kagaya na lamang natin. Kapag sinabi ba sa iyo ni Jesus na siya ay mula sa langit, ay paniniwalaan mo agad ang mga ito? Hindi madali, di ba? Mahirap paniwalaan. Subalit magiging madali ang lahat ng mga ito, madaling tanggapin sa ating buhay kung tayo ay may malalim na pananampalataya sa Kanya. Tunay ngang si Jesus ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay na nagmula sa langit, ibinigay sa ating lahat ng ating Ama. At sa pagbibigay niya sa atin ito, ay may malaking kaakibat na katanungan na nag-iiwan sa ating mga puso at isipan. Paanong si Jesus ang tinapay ng buhay? Paano natin ito maipapaliwanag? Sa aking buhay bilang isang relihiyosa, hindi lingid sa inyong kaalaman na ako ay dumaranas din ng maraming kahirapan. Maraming pagtatanong, maraming pagsubok, na kung minsan kung aking susuriin ay napakasimpleng bagay lamang. Mga pagkakataon na gusto ko na ring bumigay, gusto ko na ring bumitaw. Sa mga katanungang
hindi ko malaman ang kasagutan. Maraming bumubulong sa aking puso at isipan. Hindi madali ang isang maging madre na katulad ko. Napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Hindi lamang sa pagbibigay ng good Catholic education sa aming mga mag-aaral, kundi bagkus pati sa mga taong nangangailangan ng aking tulong. Sa mga pagkakataong ganito, kapag dumaraan sa aking buhay ang napakalalim na sugat, ang napakalaking pagsubok, aaminin ko sa inyong lahat, pinanghihinaan din ako ng loob. Tila baga ako'y nalulugmok na lamang sa lupa, hindi makabangon. Subalit bakit ako ngayon naririto? Nasa inyong harapan. Sapagkat nasa akin si Jesus. Buong puso ko siyang tinanggap sa aking buhay. Si Jesus na tinapay ng buhay, na patuloy kong pinapatuloy sa aking buhay sa araw-araw. Madapa man ako, nariyan si Jesus na nagbibigay sa akin ng kalakasan sa araw-araw. Bilang mga Pilipino, hindi lingid sa inyong kaalaman na tayo ay dumanas ng maraming pagsubok sa buhay. Nitong mga nakaraang taon lamang, ay maraming kalamidad ang dumaan sa ating bansa. Sinubok ang ating malalim na pananampalataya. Marahil sasabihin ninyo, paano natin nalagpasan ito? Ano ang ating ginawa? Sino ang tumulong sa atin? Sino ang dumamay? Kung ating babalikan ang karanasang ito, hindi natin mapagtatagumpayan o malalagpasan ito kung wala si Jesus, ang tinapay ng ating buhay. Si Jesus na handang dumamay sa atin. Si Jesus na nakaagapay sa bawat oras, na handang magpatuloy, na handang yumakap, na handang tanggapin, handang mahalin ang bawat isa. Hindi madali tanggapin ang mga karanasang ito. Karanasang sinubok ang ating malaking pananampalataya sa Kanya. Subalit, sa bawat pagsubok na ito, kanino tayo humawak? Kanino natin sinabi na, Diyos ko, huwag mo kaming pabayaan? Sino ang pinatuloy natin sa ating buhay upang ang lahat ng ito ay ating malagpasan? Tinatanong ko kayo, ang inyo bang sagot ay si Jesus? Tama, si Jesus, sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Siya ang nagpapatuloy sa atin. Siya ang nagpupuno at bumubusog sa ating katawan. At hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi sa ating kaluluwa. Mahirap tanggapin? Mahirap isipin? Mga kapatid ko, hindi magiging mahirap isipin ang lahat ng ito kung tayo ay may malalim na pananampalataya sa Kanya. Siya si Jesus. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Kakaibang tinapay, espesyal na espesyal. Gusto ko siyang matikman sa araw-araw. Kayo rin ba ay ganon? Nais niyo rin bang matikman ang napaka-espesyal na tinapay na ito? Inaanyayahan ko kayo na lumapit sa Kanya. Tikman ang kakaibang tinapay na nagmula sa langit. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Mapagmahal naming Jesus, papuri at pasasalamat sa iyong walang maliw na pag-ibig sa amin. Ikaw ang tinapay ng buhay, ang siyang kalakasan namin sa araw-araw. Naway manatili ka sa amin, panatilihin mo ang iyong pagmamahal, ngayon at magpakailanman. Amen.
Mga kapatid, atin ang napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po si Sister Christine May, SFIC, Campus Minister Coordinator ng St. Joseph's College of Quezon City, na muling nagpapaalala na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa salita ng Diyos. Isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. Spirit